Noon pa man sinabi ko na sa iyo yan, Rachel. Na hindi ko pinagkakatiwalaan yung Jinky na yan. Sila na nga yung tinulungan mo, ikaw pa yung tinaydor nila. Diyos na lang talagang bahala sa kanila. Pero ang kinatatakutan ko ngayon ay anong gagawin natin ngayon? Ilang araw na nawalang kita yung karinderya natin. Saan na tayo pupulutin? Kung tuluyan na tayong malugi. Kung may magagawa lang sana ako. Ako naman kasi yung padre de pamilya dito, di ba? Pero Rachel, parang ako pa yung pabigat at walang kwenta. Tay, huwag mo po sabihin yan. Gagawa po tayo ng paraan. Tay, didiskarte po tayo. Anak, pagluluto lang ang alam kong gawin. At yun po ang hindi nila pwedeng kunin sa atin. Di ba po, Nay, meron kang recipe ng embutido? Yung tinuro po sa inyo ni Lola? Rachel, isang putido at saka isang kanin pa. Rachel! Sa akin din, isang embutido pa. Ito na hindi pabigay na. Kanina yung isa pang order ng embutido at kanin? Ah, okay. Nadine, sa akin. Thank you, anak. Dapat pala mas parang... Pusi talaga itong mag-ina na to eh. Ang hirap patumbahin eh. Kaya nga, may. Parang siya na din, no? Umayabang na naman. Nakakairita. Ma, what if gayahin mo yung embutido nila para kalabanin natin sila? Yun ang problema eh. Hindi ko alam kung paano. Ang hirap gayahin ng lasa at yung timpla ng embutido ni Rachel. Papayag ba tayo na maungusan tayo niyan? Alam mo, ako nang bahala, may plano ako. Manda sa akin yung natin. Pwede pa, bili ng 3 order. Ah, sige! Talaga? O sige! Oh, to. Pwede mamaya na rin ba? Oo, sige. Mamaya ako na kayo singilin, ha? Huwag niyo kakalimutan. Yan. Nadine. Salamat. Di ba... school to? Bakit may tindera dito? Ha? Wala sa school rules and regulation ang bawal magtinda. Kaya wala akong nilalabag na batas. Sabi ko ang eskwelahan to eh. Bawal nga yung mga tindera kagaya mo! O edi sige, sabihin nating bawal. Oh, edi aalis ako. Pero baka nakakalimutan mong tindera din ang nanay mo. At pagmamay-ari ng school ang lugar kung saan ang pwesto niya. So ibig sabihin nun, bawal din siya. Dahil school property yun. Ano mo pinusa? Ano ba ginagawa mo? Ano mo? Kanina ka pa effort na effort kaya ako! Ano ba? Bitiwan mo! Gawa, sumusobra ka na. Alam ko ang karapatan ko. At marangal ako nagtatrabaho. Hanggat marangal at wala akong nasasaktan tao, walang makakapigil sa ginagawa ko! Lads, pabili nga ako 5. Sandali lang ah. May order din pala dun sa labas. Dali mo na yung paninda mo. Di pa tayo tapos ha? Bumalik ka dito! Sige! Dadagdagan ko pa? Ubusin ko na kaya?
Get one whole sheet of pad paper. May surprise quiz ako. Surprise quiz! Mom naman. Kumuha na. Essay type. Bakit kailangan lutasin ang problema sa malnutrisyon o ang kakulangan ng nutrisyon sa ating bansa? Nadine? Nadine, ano nangyari sa'yo? Aray! May masakit ba? Ano masakit sa'yo? Dali mo sa clinic si Nadine! Kailangan siya ma-check up na nurse! Dali, Grace! Sige na, Nadine! Sige na, anak. Dali niyo na. Ano, sumusobra ka na eh. Ano ka ba? Nagbabaliw ka na ba? Ha? Jayron, damay ka dito pag nagkataon. Bakit? Ano nangyari? Grabe, nanghihina na talaga si Nadine. Binigyan na siya ng nurse ng gamot kanina pa sa school. Hala, anak! Hala! Nadine! Doc, kamusta naman po yung anak ko? May sakit po ba siya? Sobrahan po kasi ng laxative o pampurga ang inyong anak. Pampapurga po? Bakit naman uiinom ng gano'n yung anak ko? Anak, may nililihim ka ba sa amin? Bakit ka umiinom ng pampapurga? May nararamdaman ka ba? Nay, tay, wala po. Wala po ako iniinom na kahit anong gamot. Sigurado po ako. Maiwan ko na po muna kayo. Salamat po. Jayron, Nadine, gusto ko lang sana mag-sorry. Nung una, pumayag ako na i-bully ka dahil nasaktan ako nung binasted mo ako. Pero kasi ibang usapan na to. Si Ivy at Troy, sila yung naglagay ng pampurga sa tubig mo. ano? Sobrang talaga yan sila. Mga hayop na yan. Ayaw ko talaga nilang tingilan eh. Talaga ba, anak? Ganun ba kadami nilagay mo? Ma, para matigil na yung kayabangan ni Nadine. Hoy! Dinky! Ikaw ito ang huling beses na pagtatawanan yung anak ko. Mga walang hiya kayo. Basura! Galing basura kayo mag-ina! At yan pong anak mo, tiniis ko lahat ng pambubuli niyan. Pero ito, ibang usapan na po to. Dahil umamin sa akin si Jayron na ikaw ang naglagay ng pampurga sa tubig ko. Alam mo kung tutuusin lang? Kulang pa yan sa gihil ko sa'yo! Nang dahil sa ginawa mo, Ivy, pati na rin ikaw, Troy, maaari kayong matanggal dito sa eskwelahan na ito. Parang ako na po. Nagsisisi na po ako sa lahat ng ginawa ko. Mama, sige na po, please. Alam mo ba na mali ang ginawa niyo? Opo! Ayon po sa DepEd, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng school bullying sa ating bansa. Marami ang katulad ni Nadine na sa kabila ng pagsusumikap para sa pamilya ay binubuli pa ng mga kaklase niya. Lagi po ako nabubuli nun po sa school. Tapos po, hindi naman daw po karapat-dapat para sa akin yung top 1. The Department of Education, we have zero tolerance for bullying, no? Bullying of any kind. Kapag merong
merong naka-witness doon sa bullying na any school personnel, si school personnel ang immediately magkakaroon ng intervention, yung immediate response. Ang ating mga sanctions will depend on the gravity or severity of the bullying case. Pero yung mga grave offense or severe offenses, umaabot rin tayo ng mga suspensions or even dismissal from the schools. Kahit pa na biktima ng pambubuli si Nadine, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Patunay sa husay at sipag ni Nadine ang kanyang mahigit 100 medals at awards. Gusto ko po magpatuloy sa pag-aaral kasi po gusto ko po makatulong sa pamilya ko po. Noong September 2021 po, pagising ko po ng umaga, wala na po akong makita, wala na po akong paningin. Nagpunta po ako sa health center po. Ang sinabi po kaagad, glaucoma daw po. Matagal na po akong hindi nakabalik po sa pagpa-check up po dahil sa kakulangan po ng pera po namin po. Para maibsan ang pasanin ng pamilya ni Nadine, agad kumilos ang Wish Ko Lang team. Dinala namin si Tatay Jeffrey sa espesyalista sa mata. After we did comprehensive eye examination ni Tatay, he was diagnosed with advanced angle closure glaucoma. No light perception na yung left eye niya. Right eye, meron ding glaucoma pero lesser degree. Nakakita pa siya ng figure. He will undergo low vision screening and mobilization training. So, we'll come back to me kasi nagaganon din ako. Nagawa tayo ng program. Magpo-focus tayo na i-improve natin. Ngayon naman, ang mga hiling ni Nadine ang aming tutuparin. Naghanda ang Wish Ko Lang ng simpleng awarding ceremony para sa ating bidang estudyante. At ang maghahatid ng mga award at sorpresa, ang gumanap mismo bilang si Nadine, si Kapuso Star Althea Ablan. Hi! Ako si Althea. Welcome sa Wish Ko Lang. Kamusta po kayo? Ano pong feeling na nandito kayo ngayon sa Wish Ko Lang? Sobrang happy po na isang malaking honor po. At dahil naging inspirasyon ka sa nakararami at meron ka ng hindi mo na mabilang na awards, diba? Dadagdagan pa namin yan. So, ayan, nasa gilid mo, nakikita mo ba lahat ng awards na yan? Opo. Sige, lika, puntahan natin. So, at ang unang award na ibibigay namin sa'yo ay itong College Scholarship. Thank you po. Matutupad ko na po unti-unti yung mga pangarap ko po at makakatulong na po ako soon sa kanila mama at papa po. Dinagdagan na rin namin yan ng school supplies at isang brand new smartphone na makatutulong sa pag-aaral ni Nadine. Siyempre, may regalo rin kami para sa mga magulang na nagtataguyod sa pag-aaral ni Nadine. Medical assistance, tulong suporta para sa pangangailangang medikal ni Tatay Jeffrey. Papasalamat po kay Ma'am Vicky Morales. At para naman kay Nanay Rachel, mga negosyo package. Thank you po, Wish Ko Lang. At isang merienda food cart business kapalit ng nalugi nilang negosyo. Okay, ayan po, kompleto na po yan. Meron na pong panluto, meron ng mga tools dyan. May bonus din kaming living room showcase para maging mas masaya at komportable ang bonding experience ng pamilya sa kanilang tahanan. And of course, Wish Ko Lang Savings, tulong pinansyal ang aming programa. Ito po ay pantulong sa pagpapaaral ni Nadine. Thank you so much. Wish Ko Lang. Talagang pinatunayan ng kwento ni Nadine na hindi hadlang ang mga problema para huminto at hindi magpatuloy sa buhay.